Yung inculcate, ay ba tawag yung inculcate? Kailangan unawain natin kung ano kahalagahan niya. Okay? Kasi dito, itong araw na ito, itong oras na ito, ilolons natin. Ano ilolons natin? Signature campaign. Ano kahalaga ng signature campaign? So, istorya ko yun ha. Kasi ang pinigil lang ng mga kasi sa amin na role is welcome kayo, pero in addition, diba? Ang kahalagaan ng signature campaign is ano? Alam naman natin siguro yung nangyayari sa bansa natin. Alam ba yun? Hindi. Alam natin kung anong nangyayari, di ba? 3 years ago, di ba? Tayo, sumuporta sa unity, ganyan, etc. After 3 years, nalaman natin, nabudol tayo. Nabudol ba kayo? Sabi kayo yung sumagot. Nabudol din kayo, katulad ko nabudol din eh. Di ba? Sa unity tayo eh. Tama hindi. Dahil sa pagkakabudol natin ay nagsasuffer. Sino nagsasuffer? Lahat ng Pilipino. Kaya kung hindi pa kayo kikilos, pati man nandiyan sa silang pupunan nyo, hindi ba naging baby, magsasuffer din yun. Kasi pagkapanganak niya, may utang na siya agad na 127,000. Wala niya palagahan na, di ba? Kaya kailangan tayo na may, nandito na, meron naman tayong kakayanan, meron naman tayong kaalaman, may panahon naman tayo. Kaya, ibig sabihin, we have to grab. Ano ba yung i-grab natin? Yung pagkakataon, yung opportunity. Huwag na natin patagalin. Kasi yung patatagalin pa natin, yung pwede naman tayo na mag-participate. Ano yung magiging participation natin sa araw na ito? Signature campaign. Diba? Yung hindi kayo nakakasama sa mga rally, magmula ng September 15. Nandiyan kami sa Batasan Pambansa. Nag-resign si Martin Romualdez, tama? September 21, October 12, November 16, November 17, November 18, at marami pang iba. So, ibig sabihin, bakit hindi pa natin nakakamit yung tunay na tagumpay natin sa ating pinaglalaban? Ano ba pinaglalaban natin? Ay bumaba yung presidente natin bangag. Hindi ako nagsabi nun ha. Ang nagsabi yung kapatid niya. Tama ba hindi? Hindi ako nagsabi nun. Ang nagsabi nun yung kapatid niya si Senator Amy Marcos. So, in addition, para magkaroon naman kayo ng kaalaman, kasi ang sabi nga ni Atty. Ferrari ba yun? Pagka daw walang alam, di ba? Mahalaga daw yung merong alam. Tama? Kasi suki niya ako dun sa ano. Si Atty. Ferrari. Ibig sabihin, kailangan makialam. Kailangan makaalam natin yung nangyayari. Hindi lang dito sa lugar natin, buong Pilipinas, buong mundo. Kasi apektado na nga tayo. Kung hindi pa tayo kikilos ngayon, kailan yun? Kailan? Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ko pangungunahan nito, sino mangunguna dito sa Barangay Payatas? Naku, kung natin ngayon kapitan, yung asawa niya, taga-Leyte. Hindi ba niya? Taga-Leyte. Kababayan niya si Martin Romualdez. Kaya kailangan may manguna. Kaya tayo napakahalaga yung presensya nyo, each and every one of you, napakahalaga yung presensya nyo ngayon. Alam nyo bakit? Siyempre, kahit mag-isa ka lang dyan na nakaupo, napakinggan mo yung informasyon ngayon, yung nangyayari. Hindi mo naman kasi maririnig sa pamilya mo yan. Hindi mo rin maririnig sa City Hall yan. Hindi mo rin maririnig sa palengke yan. O saan ka nagtatrabaho, hindi mo maririnig. Dito mo lang maririnig, di ba? Siyempre, yan ay irere-echo mo naman sa iyong pamilya. Yung pamilya mo naman, irere-echo naman nila sa lahat ng mga kaibigan nila. Kaya napakahalaga yung presensya ng bawat isa sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong pagdating. Palapakan natin ang ulit inyong mga kaibigan. Diba? So, ang inyong pong lingkod, isang karangalan sa akin na mapasama ako sa Maisog Group. Kasi namamahinga na nga ako di ba?
nung pinuntahan nila ako nila Placido, noong September 13. Alam niyo naman, nag-retire na ako, di ba? Nanungkulan ako noong 1989, 1994, 2012, 2012, and then 2012, na mahinga, hanggang 2018, bumalik ulit, 2018, 2025, noong 2000 hindi ako tumakbo. Alam niyo bakit? Pagod na kayo ako. Nagpasensibisyo. Nakita niyo yung mga paradigma ni Katulad ng tulay na damay sa flood control. Tama hindi? Kaya tayo nandito pa rin na kailangan pa rin ang boses natin. At tulay nga na nananahimik na pinapakinabangan natin. Sino naapektuhan yan? Kayo, naapektuhan kayo. Pupunta kayo sa area B, pupunta muna kayo doon. Matatraffic kayo. Ganun din kami. Mga negosyo mo naapektuhan dahil sa pagsarado ng tulay na yan. Alam niyo bakit? Overpricing. Nung tinayo ko yan wala nga pondo ang Pilipinas na kinuha sa pondo. Wala. Dahil ka sa JICA request ko yan kay yung unang mga presidente ng araw. Wala ni 5 na nanggaling sa pondo ng gobyerno ng Pilipinas. Nanggaling sa JICA, Japan. Ngayon, binipir. Magkano? 77 million. Ano ba inekto nun? 3 lang nagtatrabaho. Ano ba inekto nun? 1 year bago matapos. Ayun na epekto. Ay, na-apektuhan din kayo, di ba? Ako pa tayo dito. Di na-apektuhan kayo kasi maglalakad kayo, mamamasay. Isa yung epekto ng korupsyon. Kaya nandito tayo, ibig sabihin, hindi pa rin tayo tumipigil na makibaka, lumaban, makialam, dahil nga kailangan bumalik yung dating sistema ng pag-unlad ng Pilipinas. Siyempre, from the national government down to the local government, down to the barangay government. Kaya kung ay sila yung nasa taas, sila ang magbaba yan. Tama? Kaya nakahalaga yung pakikialam ninyo. Sa araw na ito, sa buong Pilipinas, dito ilo-launch yung signature campaign. Ano kahalaga ng signature campaign? Alam naman natin na we have 3 branches of the government. Tama ba hindi? Hindi naman kayo sumagot. Ibig sabihin, ang bansang Pilipinas, merong 3 branches ng gobyerno natin. Una, legislative. Yan yung mga congressman, yan yung mga senator. Sumunod, executive. Nandyan yung presidente ng Pilipinas, yung vice president at kanyang mga secretary. Tama. Ang 3 branches, judiciary. Yan ang umahawak ng mga batas at sa mga korte, diba? At mga Supreme Court. So doon sa legislative, down na tayo, walang tayong pag-asa. Okay? Kahit mag-rally pa tayo na mag-rally, wala na tayong pag-asa kasi lahat ng binoto natin, lahat, hindi ko man nila lahat, pero ilan na lang yung natitira, si ano na lang yata, sa Congress, si ano lang, Barsaga. Si Barsaga na lang, di ba? Ang natitira. Anim. 5 na lang yun, 5 na lang. Pero ang nanguna dyan na sa, natin, sa Congress natin, si Kiko Barsaga, taga 4th District ng Cavite. Sa Senate naman, ang nanguna naman doon na nagtatanggol sa atin si Marcoleta. Tama rin. Kaya lang, majority yung hindi natin kaanin. So, sa legislative, wala na tayong pag-asa. Sa executive, wala na rin tayong pag-asa dahil yung presidente natin, katulad na nung sinabi ng kapatid niya, di ba, bangag. Ano ba ibig sabihin ng bangag? Adik. May isipan ba yung maayos? Wala. Alam ba yung yung nararamdaman niyo bilang mahirap? Wala. Kasi hindi naman siya nanggaling sa pagiging mahirap. Di ba? Hindi man nanggaling sa pagiging mahirap yan eh. Pinanganak yan na may gintong kutsara. Nung pinanganak yan, presidente ng kanyang ama. So, hindi niya nararamdaman yung isang may sakit, hindi mailabas sa ospital, walang pambili ng gamot. Hindi rin niya nararamdaman yung isang pamilya, walang may saing. Hindi rin niya mararamdaman yung isang pamilya, walang trabaho. Hindi niya mararamdaman yung isang pamilya, hindi niya kayang bumili ng 1 kilong bigas dahil mahal ng bigas. Dahil hawak ng kanyang asawa, yung bigas.
importation ng bigas, galunggong, asukal, ano isang produkto. 4 na produkto yun. So, yun. So, nakaka-relate ba kayo? Kaya napakahalaga itong oras na ito, di ba? Kasi, may tawag doon eh. Bakit napakahalaga ng oras? You can buy, ano ba tawag doon? Makakabili ka daw ng relo, pero yung time, hindi mo pwede bilhin. Ay, may 1 milyon ba? Kaya mo ba bilhin yung oras? Hindi. Yung natutunan mo ngayon, yung maririnig mo ngayon, yung ma-experience mo ngayon, hindi mo kayang bilhin yun. Kaya napakahalaga. Diba? Yun ang ibig sabihin. Yung isa pang sinabi doon, you can buy a bed, but you cannot buy a peace of mind. Oh, may peace of mind ba kayo pag natutulog kayo, walang makain yung mga anak nyo? Di ba wala kayong peace of mind? So, yun ang ibig sabihin. So, kaya napakalaga itong araw na ito, itong oras na ito, in-oras natin at kayo ay i-educate. I-educate din kayo nila, ng mga namamahala ng maisog. And then, ibig sabihin, isa kayo, hindi lang yung asimple yun. Alam niyo kung bakit? Umaten kami ng noong Bonifacio Day. Noong November 30. Imagine, with my age, 70 years na, kaya pala, ngayon ako nagpaka-interesado na, ano ba yung ginawa ni Bonifacio nung nabubuhay siya? Diba? Kahit na kayo, tanungin ko kayo, hindi nyo alam kung anong ginawa ni Bonifacio eh. Bakit meron siyang ribulto dun eh? O, kaya pala may ribulto siya, siyang lumaban. Siya yung father ng revolution nung nakaraang nagdaang mga taon, 162 years. Kapanahunan ng Kastila. Dahil tayo ay sinakop ng Kastila ng 377 years. Alam ba ninyo? Naaral ba ninyo sa history? Dito nyo maaaral yun, di ba? Sumunod na sumakop sa atin, Amerika, Japan. O bakit napakahalaga na we have not kailangan hindi natin i-waste yung time natin. Alam niyo ba kung bakit? Pag i-waste pa natin yung time natin hanggang July 4, 2026, pag hindi pa mga Pilipino nagkaisa, ilang buwan na lang? Siguro mga pitong buwan na lang. December na ngayon, January, February, March, April, May, June, July. Itong buwan na lang. Pagkakaroon na ng 80 years yung Treaty of Paris. Ibig sabihin, pag na-renew yun at nakaupo pa si Bongbong Marcos, i-renew nyo yun. Adi hawak na naman tayo ng Amerika. Na almost how many years na walang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tama? Kaya kailangan tayong mga Pilipino magmula dito sa Morning Star, Barangay Payatas, Quezon City, sa lahat nagdako ng Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino nandun sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa, di ba? Kaya ang Asia naman natin is ang continent ng mundo. Yung globe. We have 7 continents. Isa doon, Southeast Asia. Ang Southeast Asia, nandun ang Pilipinas, 11 bansa. Nandun ang Pilipinas. Hugutin natin yung Pilipinas ngayon. Ilan naman yung ng Pilipinas? We have 18 regions. Kasama doon yung NCR. Ang NCR naman, binubuo ng 16 cities and 1 municipality. Nandun naman tayo sa city ng Quezon City. Imagine, we are proud. We are proud and we are blessed. Kasi nung araw na ito, it's a gift to each and every one of us dahil masasaksihan natin dito mangyayari ang launching ng signature campaign. Ano yung epekto ng signature campaign? Sabi ko sa inyo kanina, yung 3 branches, 2, hindi na tayong doon. Wala na tayong pag-asa sa legislative, wala na tayong pag-asa sa executive. Isa na lang, judiciary. Supreme Court na lang ang pag-asa natin na doon natin dadalhin ang ating mga pirma sa Supreme Court.
para ang ating dating naglingkod na presidente ng Pilipinas na pinaunlad ang bansang Pilipinas ay makauwi na dahil ang epekto nun, gusto ko i-explain. Yung naging presidente ng 6 na taon, na naging powerful na leader, kinidnap nga, kayo pa kaya? Tayo pa kaya? Pwede rin gawin sa atin yun, di ba? Makapangyarihang leader, maganda ang naging performance, has kinidnap, hindi iginaan sa proseso. Kaya yung puntong to, kaya nag-aabol tayo ng panahon dahil yung mga kumidnap sa kanya ay pinapasagot na sila ng within 30 days. Siguro, 1 week before December, kailan mag-submit na nila yung answer nila. Wala silang sasagot to kasi nag-violate sila ng law. Kaya, i-attach natin ngayon yung mga signature campaign natin na it takes almost mga 1 month para pagdating ng January, pag sabi na sila ng answer nila, i-attach na rin natin yung mga signature campaign natin magmula dito hanggang buong Pilipinas. At yun ang pagbabasihan ng Supreme Court. So, we'll pray. Ako nga, sabi ko, kada nag-speech ako, ayoko nang magmura. Hindi ko bakit? Ay, yung minumura natin, demonyo walang Diyos. Diba? Hindi na ako may epekto. Kasi lagi siyang tutulog Hindi niya naririnig. Because each and every one of us must pray. Pag-pray tayo na ibababa na ni God yung wisdom at yung blessing para sa matagal na natin na hinihiling. Siguro naman, pakinggan na yung natin, hiling natin, di ba? Kasi bote, ginagawa natin yung action sa level ng Supreme Court at tayo naman nagpe-pray na pauwiin ng ating presidente. Yun lang po, maraming salamat and good afternoon sa ating lahat.